Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, as I have said yesterday, today will be our last installment of our current series, which is Walking in Obedience. Since Sunday nga ngayon and Monday bukas, magkakaroon tayo ng panibagong series na tatalakayin bukas. So, for our last installment for this series, ang topic natin will be ang pagsunod ay parang paglalakad sa ibabaw ng tubig, or Peter walks on water. So, for a brief introduction dito sa ating tatalakayin. Meron kasi dito na mga disciples na kumbaga nasa bangka or something na nag-float sa water, tapos kumbaga magkasalubong yung hangin, pati yung bangka na ginagamit nila. So, medyo hinahagupit sila ng tubig. So, ayun nga, lumitaw si Jesus Christ to help them. And itong si Peter naman is nasa somewhere lang siya sa ibabaw ng bundok, or basta nasa mataas siya na lugar. And ayun nga, ito na yung magiging starting point natin sa Bible verse natin. Ang tatalakayin pala natin ngayon ay ang Matthew chapter 14 verses 28 to 31. So in the English version, and Peter answered him, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. He said, Come. So Peter got out of the boat and walked into the water and came to Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, Lord, save me. Jesus immediately reached out his hand and took hold of him, saying to him, O you little faith, why did you doubt? So in Filipino translation naman, sinabi ni Pedro, Panginoon, kung ikaw talaga nga iyan, papuntahin mo ako dyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, salipin niyo ako, sigaw niya. Agad siyang hinawakan ni Jesus. Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro. So, itutuloy na natin ito sa ating teaching para ma-discuss natin ng maayos. So, for our teaching, number 1, obedience needs confirmation from Christ. So, gaya nga na nabanggit sa ating talata, sabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, papuntahin mo ako dyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. And sumagot si Jesus Christ, diba? Sabi niya, Come, halika. So, sa tingin ba natin kung si Pedro ay basta na lang naglakad sa ibabaw ng tubig, hindi ba siya lulubog, diba? Kung siya lang ay nag-decide para sa sarili niya at hindi siya humingi ng confirmation from Jesus Christ, there is a big possibility na lumubog siya at malunod siya. But then again, si Jesus Christ yung nag-confirm sa kanya na sumunod siya, diba? Kaya nga, nung hindi pa siya natatakot dun sa malakas na hangin, nakakapaglakad lang siya ng tuloy-tuloy sa ibabaw ng tubig. Pero nung nakaramdam siya ng takot, dun siya nagsimulang lumubog kasi nga, maliit yung pananampalataya niya that time. And number 2, obedience demands focus on Christ. Tapos tuloy natin, number 3, obedience requires faith in Christ. So ito nga yung nabanggit ko kanina. Kailangan nakafocus tayo dun sa pinananampalatayaan natin and sa kung ano man yung sinusunod natin, kung ano yung sinusundan natin. And also, kahit pa nag-confirm si Jesus Christ sa dapat nating sundan or sundin, kung hindi rin naman tayo nananampalataya sa Kanya at nag-focus sa Kanya, baliwala din. Like for example, dito sa nangyari kay Pedro, nag-confirm sa kanya si Jesus Christ na sumunod siya. But then, nung humina yung pananampalataya niya, nung nalaman na napakaliit ng pananampalataya niya, is nag-start siyang lumubog and sinave lang siya ulit ni Jesus Christ. So, kailangan natin itong tatlo na to, confirmation from Christ, focus, and faith in Him. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application.
Number one, ask for God's will. Number two, obey with focus. And number three, believe in God's sovereignty. So, based from our discussion, we should be able to know the reason as to why is walking in obedience is like walking on the water.